Nandito tayo guys, si kaibigan natin na hindi nagpaabot sa atin ngayon. Meron po siyang ipapaabot sa inyong lahat, sa lahat po ng supporters ng Duterte. Meron pong ipapaabot si kaibigan na nakuha po yan ng impormasyon tungkol po sa kalagayan po ng ating ex-president po doon. Yung kalusugan at kung ano po ang kanyang sitwasyon po doon sa kulungan po doon sa Netherlands, no? Kaibigan, magandang gabi. Salamat po sa inyong pagtugon. Ano po ba talaga ang inyong nakikita po doon? Kumusta po si tatay? Ano po bang problema na nakikita po niyo para po ay malaman po ng lahat po ng mga nag-request sa atin na bantayan daw si tatay? Isa lang po daw makakatulong dyan. Pagdasal po natin. Yun. Ano pa? Kumusta po ang kalagayan po niya? Okay lang po ba siya doon? Good news po ito guys. Nakita ng ating kaibigan, no? Mabuti po ang kalagayan ni tatay. Hindi naman po yung kulungan daw ay kalabitang lisod. Dili daw mahirap na kulungan po yan. Kasi hindi wala naman po rehas. Pwede po kayong parang compound lang. Pwede kang makapag lakad-lakad. No? Hindi naman po pala mahirap yung kulungan ni tatay po doon. Pero kaibigan, yung kalusugan lang po. Ay, salamat. Ang kalusugan po ni tatay guys, okay lang po. Pero yung pagkain talaga, no, parang hindi po talaga si tatay doon. Basta nakita ng ating kaibigan, huwag kayong mag-alala kasi po si tatay parang medyo nakaka-move on na sa nangyayari po sa kanya at saka about po sa kanyang pamilya kung siya po ay hinuli. No, maraming salamat kaibigan sa ipinapaabot ninyo. Oo, sa lahat po nang nag-alala po kay tatay, huwag po kayong mag-alala po kay tatay Digong, no? Parang may magandang update po sa kanya tungkol po sa kanyang kalusugan. Medyo okay po daw siya ngayon. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Oo, sa lahat po ng mga supporters po ng mga Duterte, wag lang po kayong gumawa ng makakasama sa isang tao, no? Para lang po ay ipaglaban po ninyo yung pagmamahal po niyo kay Duterte, no? Wala pong makapagbigay po ng solve po dito, solusyon, kundi si tatay lang at saka yung mga abogado nila na ito ay ipaglaban po ang kanyang sarili po doon. Basta huwag lang tayong gumawa para po hindi po makakadagdag po kaguluhan dito sa ating bansa, no? Tahimik lang po kayo. Huwag lang po tayong gumawa ng mga maling hakbang na ikakasira po ang buong sambayanan ng Pilipino. Kasi nakita ito po, sabi ng ating kaibigan, huwag kayong mag-alala dahil po si tatay unti-unti nakamove on at saka may panahon din po na makalaya po siya doon. Yun po ang katotohanan. Kaibigan, meron po akong itatanong. May nagpatanong po, kumusta po daw yung Manila? Ano po daw ang update po doon? Sa lahat po ng mga taga Manila, no? Lagi po kayong maghanda sa tubig. Yung tubig po niyo dapat po, kung meron kayong mga gallons o ano man mga container dyan na empty, dapat po ay lagi po ninyong lagyan po ng tubig na marami. At saka napaka-importante po yung tubig. Kapag mawalan tayo ng tubig, ganito po tayo makakagalaw ng maayos, lalo na pag mainit, no? Dapat po talaga ang sabi natin kaibigan, maghanda kayo ng tubig kasi po may panahon po na mawalan po kayo ng tubig. Bakit po nasabi po niyo kaibigan? Nako po. Ito po yung sinasabi ng ating kaibigan, ha. Dapat po laging maghanda kahit nakita man ninyo malakas pa ngayon ang tubig ninyo, bainom, pangligo. Pero may panahon po daw na mawalan kayo ng tubig. Yun po ang sinasabi po nila. Kaya dapat ngayon, kung meron man kayong mga container, dapat po ay mag-imbak na lang kayo ng tubig na marami para po ay kuan ba, og sakali man na mawalan po ng connection po ng tubig, at least po meron kayong magagamit at meron pang naka-reserve pa. O hindi po talaga pwede na paghintay kayo kung ano man po ang mangyari, kasi napakaganda po ang ipinapaabot ng ating kaibigan. Nakita ng ating kaibigan, may panahon po mawalan po ng tubig po yung Luzon. Oo, tama po. At saka mag-imbak lang po ng pagkain. Kung mayroong pira, dapat hindi lang mag waldas-waldas daw. Dapat po ay
ibili po ng pagkain tulad po ng bigas, dapat po bigas na marami po imbak sa bahay kasi hindi po natin alam kung ano pong mangyayari. Kaibigan, meron po nagpaabot sa atin tungkol po sa meron po daw mga barko po doon nakikita nila. Kasi natakot po yung mga nagpatanong kung baka po ito na po daw yung mga tao na manggugulo po daw dito sa bansa. Taga France man daw yan, guys. Meron pong nag-chat sa atin. Hindi ko lang po talaga natugunan ng maayos. Hindi ko nabasa dahil po nagbiyahe po ako doon. Oo. Kaibigan, kumusta po? Wag lang po kayo mag-alala yung nakita po ninyo ng mga barko, no? Hindi naman po yan delikado yung barko na yan kasi kung totoo man po daw yung France po yan ay hindi naman po yan nanggugulo, no? Kaya ang siguro lang po sila doon. Baka meron lang po silang sadya na nakadaan. No, sa lahat po na nagtatanong sa atin baka yun po daw ang ipinapaabot ng ating hindi po. Walang problema po yan ang hindi lang maganda rito kung ang China, kung dumadami po ang kanilang barko doon sa Pilipinas natin, ibig sabihin nito ay medyo hindi alanganin po tayo. No, basta ang sinasabi ng ating kaibigan, lagi po kayong magdasal at lagi maghanda kung ano man po ang kapahamakan. Kasi ang syudad, Luzon talaga ang pinupuntirya talaga. Kung may mangyayari ang kaguluhan, Manila po ang pinuntirya talaga na unahin po ng mga kalaban. Kaya dapat po maghanda po kayo. Kasi hindi naman po ito pananakot. Basta ang sa amin lang ipinapaabot ay maghanda lang. Lagi po maghanda. Huwag lang po pabayaan po ang ating sarili. Porket malakas pa ang tubig, agos o sama na tulo. Basta hanggat dapat po talaga na mag-ipon, mag-imbak ng mga tubig at pagkain para po kung sakali man na mayroon na pong hagupit na mga kaguluhan ay agad po tayong mayroong magagamit para po ang ating mga bata hindi po magugutuman. Kaibigan, ano pong babala po nyo ngayon sa mga tao na nakapanood po sa mga tao na nagpapaabot sa social media tungkol po sa kaguluhan? Huwag kayong mag-alala kasi po kahit po mayroon po mga prediction na sinasabi ng ating kaibigan, kung hindi po yan tugutan sa Ginoo, dili gyud may tabo. Kaya napakalaki pong pasasalamat po natin dahil po sa inyong pagtatanong sa ating mga kaibigan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. No, ang masabi ko, maghanda lagi kasi yung nakita po nila na barko ay hindi naman po totally ay nakakatakot po kasi France, no? At saka kung may mga barko man po sa Pinas, lalo na po yung China, hindi po maganda yan, mag-amping yun mo tanan.